So talaga po ito in aid of election to a higher office at the expense of others. Pastor Kibuloy. Well, wag po kayo mag-alala. Dahil sa demokrasya, numero po yan. Hindi po makakalimutan ng Kingdom of Jesus Christ members ang ginawa ninyo sa panahon ngayon na ginagamit nyo ang kanilang pastor para itaguyod ang inyong mga ambisyon sa politika. Alam nyo po, may kasabihan, no? Para mapaniwalaan, kinakailangan kapanipaniwala po mga testigo. Pero pag ganyan po mga testigo na meron talagang galit, no, doon sa kanilang tinuturo, talagang hindi po sila pwedeng mapagkatiwalaan. At dapat naman, as a matter of public record, dahil ang Senado po ay isang pampublikong institusyon din, dapat linalabas yung katotohanan na yung mga humaharap na mga testigo ay nagtestigo na rin sa mga kaso laban kay Pastor Kibuloy at nabasura yan. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng Korte Suprema pagdating dito sa mga investigasyon nito? Alam niyo po, marami ng kaso. Ang pinakabagong kaso dyan ay yung Likod-ong versus Blue Ribbon Committee, no? Na ang sabi talaga ng Korte Suprema, hindi po pwede na ikaw ay basta-basta na lang magsasabi na ikulong ang mga ayaw magsalita. Kinakailangan po ibigay at irespeto ang kanilang karapatan sa due process. Bigyan sila ng karapatan para bakit hindi sila dapat i-cite in contempt at dapat pakinggan ang karapatan ng mga witnesses na ito. Bukod pa po dyan, meron po tayong NERI versus Blue Ribbon Committee. Ito po si NERI, dating NEDA Director General, at ito po yung kontrobersiya na tungkol sa NBNZTE na di umano, sinabi ni Chairman Abalos sa mga panahon na yun kay Secretary NERI, SEC, meron kang 300 dito. Abay, ang basa natin dyan ay 300 million. So ano pong sabi ng Korte Suprema? Well, una-una, no, may karapatan ang mga humaharap sa Senado para malaman ahead of time kung ano yung mga tanong ng mga senador nang sila naman po ay makapaghanda. Pangalawa, meron din silang karapatan na malaman kung ano ba yung batas na binubuo ng Kongreso. Dahil lahat naman po na investigasyon sa Kongreso ay in aid of legislation, hindi po dapat in aid of election to a higher position. Pero kapag ginagamit mo lang po yan para magpapogi sa publiko, para ikay makakuha ng boto dahil gusto mo pang manalo sa mas mataas na pwesto, miski sa nakalipas, ikaw ilang beses na hindi naman nagwagi, ay hindi po pwede yan. Kaya nga po, dapat po ang Senado hindi nila isipin na walang batas na dapat silang sundin. Meron po, yan po ay ang saligang batas na nagbibigay ng karapatan sa lahat, kay senador, kay ordinaryong mamamayan, kay pastor. Kaya huwag niyo pong isipin na parang nagjo-Diyos-Diyosan kayo dyan sa mga Senate investigation nyo. Isulat niyo anong mga tanong nyo. Ano ba yung batas na gusto nyong mabuo sa pamamagitan ng investigasyon nito? At kung ito naman ay mapapatunayan na ito ay para lamang dinggin ang reklamo na binasura na ng ehekutibo sa opisina ng piskalya, dapat itigil po yan. In fact, ang sabi din po dun sa Bengso naman, kapag ang kaso ay nasa ombudsman na, dapat tumigil na yung investigasyon dahil yan po ay makakaapekto na doon sa tinatawag na separation of powers. Dahil talaga naman po ang pagdinig ng mga kaso at ang desisyon kung talagang sasampahan ng kaso, yan po ay hindi trabaho ng lehislatura. Wala pong pagkakaiba yan doon sa sinabi ng Korte Suprema sa kaso namin doon sa Belgica tungkol sa PDAF or pork barrel. Walang puder ang kongresista na maggumawa ng kahit ano matapos maipasa ang budget. So dito naman po sa Senate investigation, walang puder ang Senado o ang Kongreso na mag-imbestiga kung yan ay naroroon na sa ibang sangay na gobyerno na talaga naman pong merong katungkulan para magbigay ng katarungan sa mga di umano'y mga biktima. So ngayon, bakit ba talaga nilang pilit na hinahabol ang Pastor Kibuloy? Well, siguro nandiyan na rin yung inggit kasi magkaroon ka naman ng 7 million followers. No? Alam niyo po, maraming kumukwestiyon doon sa doktrina na sinasabi ni Pastor Kibuloy. Ako'y miyembro ng United Church of Christ of the Philippines. Okay? Meron din po kami mga paniniwala. Ang dapat na linawin na nasa saligang batas din po ang karapatan na magkaroon ng pananampalataya. Ano ba ibig sabihin yan? Ang karapatan of freedom of religion ay ang garantiya na po pwede kang maniwala sa kahit anong doktrina na gusto mong paniwalaan. At ang sabi ni Chief Justice Puno doon sa kaso ng Iglesia ni Cristo versus sa MTRCB, kung ang sagot sa masamang teolohiya ay ang mas mabuting teolohiya, so kinakailangan hayaan mo magbanggaan yung mga doktrina na yan. Dahil yan po ay kinakailangan
magbanggaan talaga nang makapili ang taong bayan sa paniniwala na gusto nilang paniwalaan. Pero kahit ano pong doktrina ng Kingdom of Jesus Christ, garantyado po yan ng saligang batas. Wala pong pwedeng mag-question dyan. Ang pwedeng questionin ay yung mga akto na base sa paniniwala. Pero ang investigasyon naman po kay Pastor Kibuloy, hindi po sa akto, no? Ang tingin ko po, maraming mga naniniwala na in the first place, hindi nila tatanggapin na anointed one si Pastor Kibuloy. Pero ako po, miski hindi ako kabahagi ng Kingdom of Jesus Christ, nasa Biblia naman po yan. Lahat ng Kristiyano, lahat po tayo ng mga Kristiyano, lahat tayo ay anointed one ng Panginoon. Di ba po? Pero ang aking punto po, kahit ano pa ang doktrina ng Kingdom of Jesus Christ, garantiyado po yan ang saligang batas. The freedom to believe is a cornerstone of democracy. At kung hindi nyo matanggap ang doktrina na yan, well, magpakalat kayo ng mas mabuting doktrina. Yan po ang solusyon sang-ayon sa kaso ng Iglesia ng Cristo versus Court of Appeals. Attorney, sinagot naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itong paratang na nakakuha sila ni Vice President Sara Duterte ng mga baril mula kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Alamin natin ang report na yan mula kay Hannah Jane Sancho. Sa isinagawang pagdinig ng komite ni Senator Risa Ontiveros kaugnay sa mga akusasyon laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ, isang testigo ang dumawit sa pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Paratan ni alias Rene, mayroong pagkakataon na nakita umano niya na mayroong mga bitbit na bag na may laman ng mga baril ang dating Pangulo at Vice Presidente na galing umano kay Pastor Apollo. Pero tugon naman ng dating Pangulo sa paratang na ito. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun? That's a very... Pahayag ito ng dating Pangulo sa isang press conference sa Davao City. Pagdedepensa pa ni Duterte kay Pastor Apollo, saan naman kukuha ang butihing pastor ng mga baril at aniya mayroong koleksyon siya ng mga ito. It's silly. Bakit man si pastor mambigay ng baril sa akin? Saan man siya makuha? Ako ang supplier ng firearm dito, hindi ako naghihingi. Matagal na akong supplier ng firearm, bata pa ako. Collectors category ako eh. Ibig sabihin, bili ako ng bili, pero hindi ko magamit. I can only use one. Samantala, una na rin ipinagkiwit-balikat ni Vice President Sara ang nasabing akusasyon at sinabing hindi na siya magugulat kung dadami pa ang mga pag-atake laban sa kanya sa susunod na panahon. Pahayag naman ni dating Pangulong Duterte sa isinagawang hakbang ng Senado na isabpina si Pastor Apollo kasunod ng mga paratang na mga kinuha nitong testigo. It's not an order. You cannot order an ordinary citizen like me to compel me to report to you. For what? If I don't want. Or if outside the national interest that you should appear. If I begin to question you, what is the significance of that interest? Wala mo na nakita na of national interest yung... Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Yun din yung nabigyan niya ng punto, na wala siyang nakikitang national interest, no, patungkol dito sa kay Pastor Apollo para talagang ipagpilitan na siya ay dapat dumalo. Well, hindi ko nga maintindihan kung anong batas na binubuo ng Senado tungkol dyan. No? Dahil lahat naman ng batas na kinakailangan natin para magbigay proteksyon sa kababaihan, ay narariyan na po. So talaga po ito in aid of election to a higher office at the expense of others. Pastor Kibuloy. Well, wag po kayo mag-alala. Dahil sa demokrasya, numero po yan. Hindi po makakalimutan ng Kingdom of Jesus Christ members ang ginawa ninyo sa panahon ngayon na ginagamit nyo ang kanilang pastor para itaguyod ang inyong mga ambisyon sa politika. Kaya nga sabi ni Pastor, kung talagang nais ni Senador Risa na mabigyan ng hustisya yung mga sinasabing biktima, abay tulungan niya ito, bigyan niya ng matinding mga abogado at sampahan ng kaso, di ba? Kasi nandun naman talaga yung hustisya at the end niyan, mas parang pinapahirapan pa niya. Pastor,
Pastor tuloy, partner. Na-dismissan na nga kasi. Parang ginagawa nilang substitute ang Senado pag na-dismiss ng piskal at di makarating ng hukuman. Hindi po ganyan ang sistema ng gobyerno natin. Hindi po alternatibo sa piskal kapag na-dismiss ang kaso ninyo, tatakbo kayo sa mga senador na nais pang tumakbo sa mas mataas na posisyon. Hindi po ganon. Tsaka yung lumalabas din sa investigasyon niya, parang guilty na agad eh. May pinapanigan na eh. Well, syempre, it's called trial by publicity. Okay? At sa akin naman po, may balik po yan. Lalong-lalo na sa mga politiko. Hindi po makakalimutan ng taong bayan yan. Nakita mo ba yung video, short video ni VP Sara Attorney? Sagot naman doon sa paratang ng mga armas. Ang ganda eh. Anong Emote, emote pa si VP. Ano sabi? Anong kala niyong negosyo nila dyan sa Prime Mountain? Gun store? Mas maganda yung delivery ng linya Oo niya. nga.